Bro Jando, may isang tanong ako pero curious lang kasi ako eh. Sige, go Pwede ahead, pa po bro. ba isa? Ito po, yung tanong ko, yung mga satanic doon sa Amerika, nagsasagawa ng unbaptism ritual. Oo. Napapawalang bisa niya ba talaga ang baptize natin? Yes. Yes. Kapag kapag unbaptism nila, so Yes. matik na hindi ka na Kristiyano. Yes. Yun ay isang paraan ng pagtalikod sa pananampalataya. Meron nga eh. Doon sa video documentary ng exorcist ng Archdiocese of Manila, yung Liwanag sa Dilim. Isa doon sa mga nasa documentary ay si Father Cerudo. Sabi ni Father Cerudo, yung ginagawa nila, mga Satanism rituals, para sa kanila, lang yun, parang wala lang, ginawa lang, walang pero those are real offerings. Those are real consecrations to the devils. Kaya, once na, yung ka nga, mag-blood compact ka nga with Satanism real nga yun sa yung iba, try experience lang. Iba, experience lang naman yung mga mga nag-try, ang nasa isip nila experience lang naman ano kayang pakiramdam na ganito. Pero those are real consecrations. Those are real rituals, real ceremonies. Kaya talagang epektibo 'yon. Once yung tanungin ka nga lang na ipa-renounce ng sayo renouncement tanda mo, renouncement lang. Malakas na ngayong renouncement pag ang tao involved sa occult activities. Ayon sa aklat ni Padre Siquia, napakalaking nagagawa ng renouncement. Ano yung renouncement? Talikuran mo. Talikuran mo lang yung yung gawain, talikuran mo lang 'yon. Tapos wag mo nang uulitin. Sabi nga rito, renouncement, as was stated previously, destroys any right that the evil spirits have over the victim. So, kung ang renouncement mo sa demonyo, malaking epekto sa iyo, malaki rin ang epekto sa iyo kapag ang ni-renounce mo mismo ang pananampalatayang Katoliko mo. Ang pagiging Kristiyano mo, ni-renounce mo dahil tumanggap ka ng unbaptism ritual. Nako, yun ang pinaka-peligro. Brother Jeffrey Martinez. Thank you so much, Brother John Reno. At saka nandito rin pala, Brother John Lo, sa comment section, yung pinakakatakutan mo. Ikaw rin magsabi sa kanya, Brother John Lo. Nanonood siya ngayon. Kinakakatakutan mo, si Manding. Ay, nako. Amunin mo. Pag sinabing kinatatakutan ko, isa lang ibig sabihin yan. Hindi yan matino kausap. Nagtatalakay tayo patungkol sa Davao, ang isip niya nandoon sa Iloilo. Ganyan yan. Once kinatakutan ko, ang ibig sabihin yan, hindi matino kausap. Dahil the more na mas magaling pa sa akin ang nakakalaban ko, the more akong ginaganahan. Yan ang ko. Based sa mga experience ko, the more na mas magaling pa sa akin, the more akong ginaganahan. Pero once na-detect ko na para ako nagipagtalakayan sa grade 1, nawawalan ako ng gana. At pag nawalan ako ng gana, kahit pa anong sabihin niyang, takot ka na, naduwag ka na, hindi na ako tatablan yan. Dahil pag pinatulan pa kita, nagmumukha lang akong yununa. No? Kaya kung sa tingin ni Manding, kinatatakutan ko siya, isa lang ibig sabihin yan, hindi siya matinong kausap. Pero kung nasa isip niya, mas magaling siya sa akin, hindi maaaring katakutan kita. Dahil mas gaganahan pa ako sa'yo. Huwag kang magbitaw ng salita na kinatatakutan kita. Dahil once sinabi mo yan, ipinalalabas mo sa karamihan na hindi ka matinong kausap. Manding. Tanda mo yan Pag ako ang nagipagtalakayan,
Once na wala na ko ng gana, halimbawa kay Anyano Clidera, si Anyano Clidera, Yasha Kisel, pag nawalan ako ng gana sa mga ganyang kausap, ibig sabihin, yung bago lang kay Reuel Celebran. Reuel Celebran. Once mawalan ako ng gana, ang ibig sabihin niyan, hindi matinong kausap. Pero kung sa tingin ni Manding, mas magaling siya sa akin, hindi maaring katakutan ko siya dahil mas magaling sa akin, mas ginaganahan ako. Ika nga sa aking motto nung ako'y nasa high school pa, kinuha ko doon sa pelikulang Fist of Legend. The moment, when you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Pag mas magaling sa akin ang kalaban ko, mas ginaganahan ako dahil nakaka-adapt ako sa galing niya. Iyon ang sa akin. Pag nakaka-adapt na ako sa galing niya, ibig sabihin gumagaling din ako. Para bang sa Kuragi, si Sakuragi, pagtapatan mo ng magaling na player, gumagaling si Sakuragi. Pero pagtapatan mo ng magtataho, nako, nagiging rin siya, nagiging mahina si Sakuragi. Ganun ba? Nakaka-adapt ako sa mga nakakatalakayan ko. Kapag ang katalakayan ko, magaling pa sa akin, ginaganahan ako. Bakit? Dahil gumagaling din ako. Nagle-level up ako eh. Nagle-level up ako pag magaling pa sa akin ang kalaban ko, nagle-level up ako. Kaya Manding, kung sa tingin mo kinatatakutan kita, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka matinong kausap. Kaya kung sa tingin mo mas magaling ka, pumasok ka rito, nang maramdaman mong gaganahan ako. At pag nawalan ako ng gana sa'yo, isa lang ibig sabihin nun, kinatatakutan kita. Yun, pag nawalan ako ng gana. Okay? Ayun, Next. thank you so much, Brother John. Sige, Brother Aljan, go ahead. Thank you so much, Brother John. At ayun nga, Manding, no? Pumasok ka sa Zoom kung nais mong may mapatunayan at kung talagang matalino ka at yung may alam ka, turuan mo kami dito sa loob ng Zoom. Yes. Ganun, yan ang ating assurance sa ating mga bisitang protestante. Kung sa tingin nyo kayo ang nasa tama at kami ang nasa mali, nakakapag-evangelize kayo sa mga viewers namin. At napapatunayan kami ang may pagkakamali. Pero pag bumaligtad, napatunayan kayo ang mali, marami rin makakakita sa inyong mga pagkakamali. Kaya yung iba kaya maglabas ng mukha eh. Di ba? Napansin nyo? Pag sa punto por punto ayaw maglabas ng mukha. Bakit? Dahil ayaw mapahiya. Dadalawang isip yan. Makakapagpatunay ba talaga siya o hindi? Ganun. Sige na, Brother Aljan, go ahead na. Ang una kong katanungan, itong nakalagay sa sa Mateo 7:21, na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon papasok sa langit, kundi yung tumutupad lang sa gustuhan ng Ama. Ang tanong ko, Bro Jando, ano ba ang kagustuhan ng Ama? Kagustuhan ng Ama nasa unang Juan 3:23. Basahin ko na lang ha. Anong kagustuhan ng Ama? Ito ang kanyang utos. Ayan. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Yan ang kagustuhan ng Ama sa atin. Ano ba Gisrenan? Ano yan? Unang Juan 3:23 ba yan, bro? Yes. Hindi yan Okay. 10 utos na kasi kapag sa Badista nagbasa ng 7:21, ang idudugtong na niyang kaagad 10 utos para maliko sa Sabat.